Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Sa loob ng tahanan natin, nararanasan ang pinakamalalaking laban at ang pinakamalalaking himala. Ngunit alam natin na ang kaaway ay umaatake mismo kung saan may pagmamahal, pagkakaisa at layunin. At dahil dito, higit kailanman, kailangan nating humingi ng proteksyon mula sa langit. Kapag inilagay natin ang ating tahanan sa ilalim ng pagkalinga ng mahal na Birhen ng Lourdes, may nagbabago. Ang kapaligiran ay nagiging magaan, ang pag-uusap ay bumabalik, ang mga anak ay muling nakakahanap ng tamang landas, at ang tahanan ay nagiging isang lugar ng kapayapaan dahil sa kapangyarihan ng pagsusumamo ng ina na nakakakita at nagbibigay ng lahat sa mga kamay ng Diyos. Ito ang channel na Devotees of Mama Mary, kung saan nagkakaisa tayo sa pananampalataya upang manalangin para sa pinakamahalagang mga dahilan sa ating buhay, at ang pamilya ang pinakamalaki sa mga ito. Bago tayo magsimula, nais ko kayong imbitahan na maging bahagi ng pamilyang ito ng panalangin. Malapit na tayong maabot ang 100,000 na subscribers, at sa tulong ninyo, ang daloy na ito ng pananampalataya ay maaaring makarating sa mas maraming puso at makapagbabago pa ng mas maraming tahanan. Mag-subscribe na ngayon, kaunting natitira na lang, at kayo ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon ay nagdarasal ako sa harapan mo upang italaga ang aking buong pamilya sa iyong pangangalaga. Inilalagay ko sa ilalim ng iyong balabal ang bawat miyembro ng aking tahanan, bawat taong nakikibahagi sa akin ng iisang bubong, iisang hapagkainan, iisang araw-araw. Alam ko na ang isang tahanang pinoprotektahan ng langit lamang ang makakalaban sa mga unos na ipinapadala ng mundo. Ina ng kaluwalhatian, manguna ka sa lahat ng laban na nagbabanta sa kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Ilayo mo ang hindi pagkakaunawaan, ang kapalaluan, ang mga pagtatalo, ang masasakit na mga salita na nakakasugat at naipon. Dalawin mo ang mga pusong sarado, malamig at malayo. Ibalik mo ang pagmamahal sa pagitan ng mga mag-asawa. Ibalik mo ang paggalang sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Ayusin mo ang mga bagay na nasira ng panahon at ng pagdurusa. Alam mo, ina, na maraming tahanan ang gumuho sa loob, kahit na sa labas ay mukhang maayos ang lahat. Alam mo na maraming magulang ang pagod na pagod. Maraming anak ang nawawala. Maraming pagsasama ang tahimik na nagtitiis na lamang. Ngunit alam ko na kapag ikaw ay dumating, ang mga sugat ay nagsisimulang gumaling. Kapag ang iyong balabal ay tumatakip sa isang tahanan, ang mga pader ay nagsisimulang gumuho. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pagpalain ka sa mga babae, at pagpalain ang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, takpan mo ng iyong balabal ang lahat ng pinto at bintana ng aking tahanan. Walang anumang masamang espiritu ang makapasok sa tahanang ito. Walang anumang enerhiya ng inggit, kaguluhan, kahirapan o sakit ang maninirahan dito. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa paligid ng aming mga dingding araw at gabi. Huwag mong hayaang makapasok ang kaaway. Naway ang tingin ni Maria ay nasa bawat detalye ng aming pang-araw-araw na buhay. Dalawin mo, ina, ang mga silid-tulugan, sala, kusina at mga pasilyo. Dumaan ka sa bawat sulok at ibuhos mo ang iyong kapayapaan kung saan may kaguluhan. Ibuhos mo ang pakikipagkasundo kung saan may pagkakahiwalay. Ibuhos mo ang kagalakan kung saan may nakatagong kalungkutan. Inilalagay ko rin sa iyong balabal ang buhay espiritual ng aking pamilya. Marami ang lumayo sa pananampalataya, ang iba ay hindi pa nakikilala ang tunay na lakas ng panalangin. Ngunit wala nang nawawala kapag ang iyong tingin bilang ina ay nakatuon sa isang anak. Kaya naman, sumamo ka para sa mga nasa aking tahanan na malayo sa Diyos. Hawakan mo ang mga pusong tumigas na, wasakin mo ang lahat ng paglaban. Magbukas ng espasyo para gumana ang biyaya ng Diyos. Kung may mga bisyo sa aking tahanan, magkaroon ng kalayaan. Kung may mga masasamang ugali na sumisira sa pagsasama-sama, naway maalis ang mga ito mula sa ugat.
kung may mga mapanganib, nakatago, at maling mga kasanayan sa espiritual, naway mahayag at maalis ang mga ito sa pamamagitan ng iyong liwanag. Mahal na Birhen ng Lourdes, sumamo ka rin para sa kalusugan ng aking pamilya. Hawakan mo ang mga nanghihinang katawan, ang mga talamak na sakit, ang mga hindi pa na-diagnose na sakit. Hawakan mo rin ang kalusugan sa emosyon. Ilan ang nagdurusa sa loob, nag-iisa na nakikipaglaban sa pagkabalisa, kalungkutan, galit at paghihirap. Magdala ka ng ginhawa, ina, magdala ka ng katahimikan, magdala ka ng balanse. At kung may kakulangan ng kapatawaran, kapalaluan, matatandang sugat, at mga sama ng loob sa aking tahanan, lumapit ka gamit ang iyong inaalagang kamay at alisin mo ang mangkilito. Turuan mo kaming magpatawad ng totoo, magsimulang muli ng may pagpapakumbaba, magsalita ng may pagmamahal, manahimik sa tamang oras, humingi ng tawad ng walang takot, at magmahal ng may pagtitiis. Mahal na Birhen, alam namin na ang pamilya ay plano ng Diyos, at kaya naman sinusubukan ng kaaway na sirain ito sa maraming paraan. Ngunit kapag ang isang pamilya ay lumuhod at nagtalaga sa iyo, ito ay nagiging protektado ng langit. At ito ang ginagawa ko ngayon, ibinibigay ko ang aking buong pamilya sa iyong pangangalaga. Kung may mga saradong daan, buksan mo. Kung may mga sugatang puso, pagalingin mo. Kung may mga nakatagong banta, ihayag mo. Kung may mga bitag na nakahanda, alisin mo. Walang nakaliligtas sa iyong tingin. Walang dalangin na ginawa ng may pananampalataya ang nananatiling walang sagot. At kahit na hindi lahat ay agad na malulutas, alam ko na may nagsimula ng magbago mula nang simulan ang panalangin ito. Dahil ikaw ay dumadaan na sa aking tahanan, naglalakad sa pagitan ng mga pinto. Hinahawakan ang mga detalye. Inaalis ang mga bagay na hindi nagmumula sa Diyos. Kung nais mong italaga ang iyong buong pamilya, kay mahal na Birhen ng Lourdes, isulat sa comments ang mga pangalan ng mga taong ito na napakahalaga sa iyo. Mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon ay patuloy akong nagdarasal upang ituloy ang pagbibigay na ito na nagsimula sa kaloob-looban ng aking puso. Ilagay ang aking buong pamilya sa ilalim ng iyong balabal ng pagmamahal, proteksyon at awa. Sapagkat ang isang bahay ay hindi natatayo lamang sa mga dingding, ang isang pamilya ay hindi nagkakaisa lamang sa magagandang salita. Ang nagpapatatag sa isang tahanan ay ang pananampalataya, ang presensya ng Diyos sa gitna. Ito ang pangangalaga ng Ina ng Langit sa bawat detalye ng araw-araw. Ito ang tahimik na panalangin na nagpoprotekta kahit na walang nakakapansin. At ito ang dahilan kung bakit ako nananatili rito, nagtitiwala na ang iyong tingin bilang ina ay nasa akin na. Kahit na hindi nila hinihiling, kahit na hindi nila napapansin, kahit na ang kanilang pananampalataya ay natutulog, nananatili akong nakaluhod para sa kanila. Mahal na Birhen, ngayon ay inihaharap ko sa iyo ang mga pangalan ng mga taong iniibig ko, ng mga nakatira sa akin, ng mga lumayo, ng mga bahagi pa rin ng aking kasaysayan kahit na malayo na. Lahat sila ay bahagi ng aking pamilya at lahat sila ay napakahalaga upang hindi ko sila ilagay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Dalawin mo ngayon, Ina, ang kaluluwa ng bawat isa sa kanila. Suriin mo ang mga puso, hawakan mo ang mga nakatagong sugat, ilayo mo ang masasamang impluensya, palakasin mo ang mga mahina, aliwin mo ang mga tahimik na umiiyak. Gisingin mo ang natutulog na pananampalataya. Huwag mong hayaang ang anumang kaluluwa sa loob ng tahanang ito ay malayo sa iyong pagsusumamo. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pagpalain ka sa mga babae at pagpalain ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, dumaan ka sa mga silid ng aming tahanan at paspasan mo ang bawat detalye. Ang hapagkainan kung saan tayo kumakain, ang sofa kung saan tayo nagtitipon, ang mga silid tulugan kung saan tayo nagpapahinga, ang mga damit na ating sinusuot, ang mga dokumento, ang mga susi, ang mga gamit sa araw-araw. Walang anumang nasa labas ng iyong abot at ang lahat ng nasa ilalim ng iyong liwanag ay nagiging magaan, protektado at pinagpala. Pumasok ka rin sa mga hindi nakikitang espasyo
sa mga pag-uusap na hindi natin nagagawa, sa mga damdaming hindi na isatinig, sa mga pagkawala na masakit, sa mga trauma na itinago at hindi pa nagagaling. Ang iyong presensya ay banayad, ngunit makapangyarihan. At kapag ikaw ay dumadaan, ang kapaligiran ay nagbabago. Ilan ang magkakapatid na hindi na nag-uusap, ilan ang magulang at anak na malayo sa isa't isa, kahit pa magkasama sa iisang bahay. Ilan ang mag-asawang magkatabi sa pagtulog, ngunit nabubuhay sa magkaibang mundo. Ilan ang nakadarama ng kalungkutan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Alam mo na ang mga sugat na ito ay hindi nagagamot ng panahon. Nagagamot lamang ito sa pamamagitan ng panalangin, pagpapakumbaba, at sa iyong pagsusumamo sa Diyos. Aba Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pagpalain ka sa mga babae at pagpalain ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, daanan mo ng iyong liwanag ang mga sama ng loob na naipon sa paglipas ng mga taon, ang mga paghatol, ang mga paghahambing, ang mga salitang nakasakit, ang paninibugho, ang mga pangungulit, ang kapalaluang pumigil sa mga pakikipagkasundo. Alisin mo ang mga sandata sa mga puso, turuan mong magpatawad ng hindi inaasahan ang paggawa ng unang hakbang mula sa iba. Ina, hawakan mo ang mga puso ng mga nakadarama ng pagtanggi, pagbubukod, at kakulangan ng pagmamahal. Hawakan mo ang panloob na bata sa bawat isa, ang mga dating sakit, ang mga pag-abandona, totoo man o nadarama lamang. Madalas, ang mga salungatan, ngayon ay nagmula sa sakit na hindi ginamot ng sinuman. Ngunit ang iyong pagmamahal ay nagpapagaling, nagpapanumbalik, at nagtatayo. Tulungan mo kaming makita ang iba ng may awa, na maunawaan na tayong lahat ay may mga sakit, na tayong lahat ay nagkakamali, na walang perpektong pamilya, ngunit may pagmamahal na kayang magsimulang muli araw-araw. Mahal na Birhen, alisin mo sa aming tahanan ang kapalaluang pumipigil sa kapatawaran, ang lahat ng hadlang na naitayo sa paglipas ng panahon, ang lahat ng sama ng loob na naging katigasan ng puso, ang lahat ng damdamin ng kawalan ng katarungan, kawalan ng utang na loob at pagwawalang halaga. Dalawin mo, Ina, ang mga pusong nagtatago ng mga lihim, ang mga tahimik na umiiyak ng walang lakas ng loob na magsalita, ang mga nakadarama ng pagkalimot sa loob mismo ng kanilang pamilya, ang mga sumubok na lumapit ngunit tinanggihan, ang mga taong may dalang sama ng loob na hindi nila kayang ihayag. Baguhin mo ang lahat ng ito, Ina, hindi sa mga salita, kundi sa iyong tahimik na puno ng grasya, sa iyong paraan ng paghawak, pagpapanumbalik, at pagpapanatag. Aba Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pagpalain ka sa mga babae, at pagpalain ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, turuan mo kaming mag-usap muli, tumingin sa mata, makinig ng hindi sumasabat, huwag magtaas ng boses, at huwag gumanti ng may galit. Turuan mo kaming tumanggap ng hindi humuhusga, magmahal ng hindi nag-uutos, igalang ang mga panahon at limitasyon ng bawat isa. Naway ang bawat kilos sa aming tahanan ay maging tanda ng iyong presensya. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng paggaling, hindi ng pagpapatuloy ng sakit. Naway maging instrumento tayo ng pakikipagkasundo at hindi ng pag-uulit ng mga lumang sugat. At kung may bahagi pa ng aming kasaysayan pampamilya na hindi pa natin naihaharap sa iyo, dahil sa kahihiyan, takot o paglaban, tanggapin mo ngayon, Ina. Walang maliit na bagay para sa iyong pangangalaga. Walang matanda na para magamot. Walang hindi na mababago para sa Diyos kapag si Maria ang humihingi. Mahal na Ina, hinihiling ko rin sa iyo na turuan mo kaming manalangin para sa isa't isa. Kahit hindi natin alam ang mga detalye, kahit hindi natin alam ang mga sakit ng iba, naway ang bawat panalangin na tahimik na ginawa para sa isang kapamilya ay maging isang binhi ng pagbabago at naway gumana ang langit kung saan hindi na natin kaya pang hawakan. Dalawin mo ang aming tahanan araw-araw, Ina. Kahit na walang nananalangin,
Kahit na tayo ay mapagod, kahit na ang abala ng buhay ay magparamdam sa atin na nakalimutan ka na natin, manatili ka. Manatili ka sa amin. Ipamulat mo sa atin sa iyong kaaya-ayang paraan na ang panalangin ang nagpapatatag sa lahat, na ang proteksyon na hinihingi natin ngayon ay kailangang pakainin araw-araw. Mahal na Birhen ng Lourdes, maglagay ka ng kapayapaan kung saan may ingay. Maglagay ka ng katahimikan kung saan may sigaw. Maglagay ka ng dialogo kung saan may layo. Maglagay ka ng pakikipagkasundo kung saan may sama ng loob. Maglagay ka ng panalangin kung saan may kawalan ng pag-asa. Maglagay ka ng Diyos kung saan may kawalan. Ina, pangalagaan mo ang aming mga puso upang hindi ito tumigas sa harap ng mga pagsubok. Upang malaman nilang magpatawad ng may gaan ng loob, upang piliin nila ang pagmamahal kahit na mas madaling lumayo. Huwag mong hayaang maubos ng gawain ang mga ugnayan. Huwag mong hayaang mapahina ng stress ang pagmamahal. Huwag mong hayaang palitan ng kapalaluan ang kapatawaran. Nais naming maging isang pamilyang sama-samang nananalangin. Kahit na isang Aba Ginoong Maria lamang sa isang araw, kahit na hindi natin alam ang tamang mga salita, kahit na maikli ang panahon, nais naming makasama ka. At ito na ang sapat. Mahal na Birhen, kung sakaling may mawala sa pamilyang ito, puntahan mo siya. Sundan mo siya bilang isang ina na hindi titigil hanggang sa maibalik siya. At kung may matumba, itayo mo. Kung may masaktan, pagalingin mo. Kung may makalimot sa'yo, ipaalala mo. Kung may lumayo sa Diyos, sumamo ka. Alam namin na hindi kami isang perpektong pamilya, ngunit alam din namin na ang pagiging perpekto ay hindi kinakailangan para sa pagmamahal ni Maria. Tinatanggap mo kahit ang mga tahanang lubhang nasugatan, kahit ang mga relasyon na lubhang nasaktan, kahit ang mga anak na lubhang suwail, kahit ang mga tahanang lubhang may mga bakas ng mga labanan. Kaya naman, nagtitiwala kami, sapagkat hindi kami nananalangin batay sa aming mga karapat-dapat, kundi sa iyong awa. At hindi ito nabibigo. Hindi ito kailanman nabigo. Mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon ay inihaharap namin sa iyo ang nakaraan ng aming pamilya. Kasama ang lahat ng mabuti at lahat ng masakit. Inihaharap namin ang kasalukuyan kasama ang lahat ng aming nararanasan ngayon at inihaharap namin ang kinabukasan kasama ang lahat ng hindi pa namin alam ngunit nasa mga kamay na ng Diyos. Walang masamang may kapangyarihan sa tahanang ito. Walang bitag ng kaaway ang gagana. Walang pintong nagmumula sa Diyos ang mapipigilan. Naway ang iyong proteksyon ay yakapin ang bawat taong naninirahan dito at pati na rin ang mga darating pa. At kahit na hindi natin alam kung ano ang dapat, ay panalangin kahit na maubos na ang ating lakas, naway ang iyong balabal ay manatiling nakalapat sa amin. Sapagkat kung saan naroon si Maria, naroon ang kaligtasan. I-like ang video na ito. Ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng proteksyon at pananampalataya at mag-subscribe na ngayon sa Devotees of Mama Mary. Malapit na tayong maabot ang 100,000 na subscribers at sa inyong presensya, ang misyong ito ay maabot pa ang mas maraming pamilya. Naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ingatan kayo at samahan kayo sa bawat araw ng inyong buhay.